Ang gabi sa Forbes Park ay palaging amoy mamahaling kandila at imported na bulaklak. Sa malawak na garden ng mga Montemayor, ang musika ay banayad ngunit ramdam ang kapangyarihan sa bawat kumpas nito. Ito ang ika-23 na kaarawan ni Natasha, ang kaisa-isang prinsesa ng pamilya, at tila lahat ng bilyonaryo sa bansa ay narito upang makisaya. Sa isang sulok, nakatayo ako, si Samantha Perez. Simple lang ang suot kong dress na binili ko pa sa sale, malayo sa mga suot ng mga socialites na narito na tila babawat hibla ng tela ay nagkakahalaga ng isang taong tuition fee ko. Scholar ako, isang accountant na nagsisikap, at ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay dahil sa matalik kong kaibigan na si Natasha. Sam, ano ba, para kang tuod dyan? Shot pa, hila sa akin ni Natasha habang tumatawa. Sabog na ang curls nito pero maganda pa rin. Birthday ko naman, huwag mo munang isipin ang mga tax returns at audit sheets mo. Natasha, nakakaapat na shot na ako. Alam mo namang mahina ang tolerance ko sa alcohol. Baka mamaya ay kung ano pang magawa ko rito, biro ko, pero tinanggap ko pa rin ang baso ng mamahaling tequila. Sus, huwag kang mag-alala, walang makakaalam. At saka, hindi ka uuwi. Bukas ng madaling araw ang flight natin papalawan para sa extension ng birthday ko. All expense paid, girl. Isipin mo na lang na reward mo ito sa sarili mo. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nawawala ang katinoan ko. Ang bawat baso ng tequila ay tila nagiging tubig na lang sa lalamunan ko. Ang paligid ay naging isang malaking blur ng mga ilaw at tawanan. Hindi ko na alam kung ilang beses akong muntik madapa sa suot kong heels. Nang mag-alas 12, naramdaman ko na ang bigat ng talukap ng mga mata ko. Napuno ang mansion ng mga guests, lalo na ang mga guest rooms dahil ang mga pinsan ni Natasha mula sa ibang bansa ay doon na rin nagtuloy. Manang Celia, tawag ni Natasha sa kanilang headmaid habang inaalalayan ako. Pakihatid na si Sam sa kwarto ni Kuya Xavier. Wala naman si Kuya, nasa London siya para sa isang business merger at sa susunod na linggo pa ang balik. Safe si Sam doon, mas malambot pa ang kama ni Kuya kaysa sa mga guest rooms. Sigurado ka ba, Ma'am Natasha? Alam mong ayaw ni Sir Xavier na may ibang gumagamit ng silid niya, alinlangan ni Manang Celia. I'll handle him, saka tulog lang naman si Sam. Hindi naman niya gagalawin ang mga gamit ni Kuya. Go na, Manang, baka masuka pa yan dito sa sala. Inakay ako ni Manang Celia. Ang bawat hakbang sa hagdan ay parang pag-akyat sa Mount Everest. Pagpasok namin sa silid ni Xavier, agad akong sinalubong ng isang kakaibang bango, amoy ng sandalwood, mamahaling leather, at isang uri ng kaisipan na tanging si Xavier lang ang nagtataglay. Si Xavier Valerius Montemayor, ang lalaking lihim kong minamahal simula pa noong mga bata pa kami, ang coal billionaire, na ni hindi man lang ako tinitingnan kapag dumadalaw ako sa bahay nila. Bumagsak ako sa kama, napakalamig ng sheets, napakalambot ng kutson. Xavier, bulong ko sa hangin habang niyayakap ang unan na amoy siya. Hindi ko alam, sa mga oras na iyon, isang itim na Rolls Royce ang humihinto sa main entrance ng mansion. Maagang natapos ang business ni Xavier sa London at gusto niyang i-surprise ang kapatid niya. Madaling araw na nang dahan-daang bumukas ang pinto ng master bedroom. Pumasok ang isang lalaking may tindig na tila nagmamay-ari ng mundo kahit pagod mula sa mahabang flight. Si Xavier iyon. Hindi niya binuksan ang ilaw upang hindi sumakit ang kanyang ulo mula sa jetlag. Sa dilim, napansin niyang may umbok sa kanyang kama. Sa sobrang pagod, akala niya ay isa ito sa mga pranks ni Natasha, ang maglagay ng malaking stuffed toy o di kaya ay may nakitulog na pinsan dahil sa kalasingan. Humiga siya sa kabilang side, ngunit nang maramdaman niya ang init ng katawan sa tabi niya at ang mabangong amoy ng buhok ni Sam, may kung anong nagising sa loob niya. Ang gabing iyon ay naging isang serye ng mga maling desisyon. Sa pagitan ng kalasingan ni Sam at ng pagod ni Xavier, ang distansya ay naglaho. Akala ni Sam ay nasa loob siya ng isang napakagandang panaginip kasama ang kanyang crush, habang si Xavier naman, sa dilim, ay hinayaan ang kanyang sarili na malunod sa kakaibang init na hatid ng babaeng hindi niya inaasahang nasa kama niya. Nang sumapit ang umaga, ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ko.
Ramdam ko ang matinding sakit ng ulo, pero mas matindi ang kaba ng mapagtanto kung may mabigat na braso na nakadagan sa bewang ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Ang puting siling, ang dambuhalang chandelier, nasa kwarto ako ni Xavier. Lumingon ako sa kanan ko at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Doon, natutulog ng mahimbing ang lalaking pinapangarap ko, si Xavier. At ang mas malala, wala kaming suot na damit sa ilalim ng kumot. T.O.K. 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 Xavier, I know you're in there. Sabi ng guard, dumating ka raw kagabi. Sigaw ng isang baritonong boses mula sa labas. Si Don Roberto. Nagising si Xavier. Ang kanyang mga mata na kulay abo ay nanlaki nang makita ako. Who the hell are you? Sigaw niya habang mabilis na lumalayo sa akin. S10, kaibigan ni Natasha. Pautal-utol kong sagot habang pilit na ibinabalot ang kumot sa katawan ko. Bumukas ang pinto. Pumasok si Don Roberto, kasunod si Doña Malo at si Natasha na may hawak na kape. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Maging si Natasha ay napatanga at nabitawan ang kanyang baso. Samantha, sigaw ni Natasha, Xavier Valerius, ano itong ginagawa mo sa kaibigan ng kapatid mo? Galit na sigaw ni Don Roberto. Ang mukha nito ay pula na sa galit. Pinagsamantalahan mo ang isang inosenteng babae sa loob ng bahay ko. Dad, I can explain. I didn't know. Wala akong gustong marinig na paliwanag. Hindi mo sisirain ang dangal ng pamilyang ito at ang dangal ng batang ito. Sa susunod na buwan, kasal kayo. O tatanggalan kita ng lahat ng shares mo sa Montemayor Group. Tumingin sa akin si Xavier. Ang mga mata niya ay puno ng puot at pandidiri. You planned this, didn't you? You and my father. You wanted the money, right? Fine. You'll get the marriage, but you will never get me. Ang aming kasal ay hindi gaya ng mga nasa pelikula. Walang magarbong simbahan, walang maraming bisita. Isang mabilis na civil wedding lang na dinaluhan ng mga abogado at ng pamilya Montemayor. Pagkatapos ng seremonya, diretsyong dinala ako ni Xavier sa kanyang penthouse sa BGC. Heto ang mga rules, sabi niya habang ibinabalibag ang kanyang coat sa sofa. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Huwag kang papasok sa kwarto ko. Huwag kang makikialam sa buhay ko. At higit sa lahat, huwag mong iisipin na asawa kita sa harap ng ibang tao maliban kung kailangan dahil kay daddy. Xavier, hindi ko ginasto ang mangyari. Lasing ako, at hindi ko alam na darating ka. Save it, Samantha. Alam ko ang mga tulad mo. Scholar, matalino, pero sa huli, pera lang din ang habol. Ginamit mo si Natasha para makapasok sa pamilyang ito. Well, congratulations. You are now Mrs. Montemayor. Be happy with your title and stay out of my sight. Simula noon, ang buhay ko ay naging isang cycle ng pagtitiis. Pinagluluto ko siya ng breakfast pero iiwan lang niya ito sa table o di kaya ay itatapon sa basura. Pagdating ng gabi, uuwi siyang lasing o di kaya ay madaling araw na. Sinubukan kong maging mabuting asawa, inayos ko ang kanyang mga damit, nilinis ko ang bahay. Pero para sa kanya, isa lang akong multo na nagpapaalala sa kanya ng pagkakamaling hindi niya matanggap. Bakit ba ang sama mo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Sigaw ko sa kanya isang gabi nang muli siyang uminom sa sala. Ang existence mo sa buhay ko ang masama. Bulyo niya pabalik. Dapat ay malaya ako. Dapat ay hindi ako nakatali sa isang babaeng hindi ko naman mahal. You are a gold digger, Sam. At hinding-hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Lumipas ang mga buwan na tanging sigawan at katahimikan ang namamagitan sa amin. Masakit dahil mahal ko siya, pero unti-unti nang nadudurog ang puso ko sa bawat salitang binibitawan niya. Ang pangarap kong Xavier ay naging isang bangungot na gising kong nararanasan araw-araw. 3 buwan na kaming kasal ni Xavier, pero ang bawat araw ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa loob ng penthouse, ang katahimikan ay nakakabingi. Bihira kaming mag-usap, at kung mag-uusap man, ito ay laging nauuwi sa kanyang panunumbat. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng sakit, may maliit na bahagi pa rin sa puso ko ang umaasang balang araw ay makikita niya ang halaga ko. Isang hapon, habang naglilinis ako ng bahay, nakita ko ang kalendaryo. Birthday ni Xavier sa susunod na araw.
Naisip ko na baka ito na ang pagkakataon para magkaayos kami. Maaga akong gumising, pumunta sa palengke, at namili ng mga sariwang sangkap. Nagluto ako ng kanyang paboritong kare-kare, ang recipe na itinuro sa akin ni Manang Celia na paboritong-paborito raw ni Xavier simula bata pa siya. Pinaghirapan ko ang bawat detalye, mula sa pagdurog ng mani hanggang sa paggisa ng bagoong na may tamang anghang at tamis. Sana magustuhan niya ito, bulong ko sa sarili ko habang inilalagay ang pagkain sa isang mamahaling lunchbox. Nagbihis ako ng isang simpleng asul na dress at sumakay ng taxi patungong Montemayor Tower. Pagdating ko sa lobby, ang mga empleyado ay napapatingin sa akin. Alam nilang asawa ako ng kanilang boss, pero ang tingin nila ay puno ng panghuhusga at chismis. Hindi ko sila pinansin at dumiretso sa elevator patungo sa 50th floor, ang executive suite ni Xavier. Ma'am Samantha, wala po kayo sa schedule ni Sir Xavier, pidgel sa akin ng receptionist sa labas ng kanyang opisina. Sandali lang naman ako, susurpresahin ko lang siya dahil birthday niya, ngumiti ako ng pilit. Dahil asawa ako ng boss, hindi nila ako magawang pigilan ng tuluyan. Dahan-dahan kong pinahit ang doorknob ng kanyang dambuhalang pinto. Gusto kong makita ang kanyang gulat at baka sakaling ngumiti siya sa akin. Pero ang bumungad sa akin ay isang eksenang habang buhay na uukit ng sugat sa puso ko. Nakatayo si Xavier sa tabi ng kanyang bintana, at ang kanyang secretary na si Tiffany, na kilala sa pagiging malandi at laging kulang sa tela ang suot, ay nakakapit sa kanyang braso. Ang kanilang mga mukha ay halos magdikit na, at nakita ko kung paano hinihaplos ni Xavier ang buhok ng babae habang tumatawa sila ng mahina. Xavier, kailan mo ba i-divorce ang gold digger na yun? I'm tired of sharing you with her, malanding sabi ni Tiffany. Soon, Tiffany, hintayin ko lang na lumamig ang ulo ni Daddy. Hindi ko naman siya mahal, alam mo yan. She's just a mistake I'm forced to live with for now, sagot ni Xavier na may kasamang malamig na tawa. Bagsak, nabitiwan ko ang dala kong lunchbox. Ang sarsa ng kare-kare ay tumalsik sa mamahaling puting carpet ng kanyang opisina. Ang amoy ng mani at bagoong na pinagpuyatan ko ay humalo sa amoy ng mamahaling perfume ni Tiffany. Mabilis na napatingin ang dalawa sa pinto. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Xavier, pero mabilis itong napalitan ng puot at pagkadiri nang makita niya ang kalat sa sahig. What the hell are you doing here, Samantha? Sigaw ni Xavier. Look at what you did. You made a mess in my office. I just wanted to bring you lunch. Happy birthday, Xavier, pabulong kong sabi habang ang mga luha ko ay nagsisimulang pamatak. I don't need your lunch. I don't need anything from you. Can't you see I'm busy? Umuwi ka na, Samantha. You're embarrassing me in front of my staff. Tiffany, call the janitor to clean this garbage, sabi niya bago muling bumaling sa secretary niya. Tila ba hindi ako nag-e-exist? Tumalikod ako at tumakbo. Tumakbo ako palayo sa building na iyon, palayo sa lalaking kailanman ay hindi ako makikita bilang tao. Sa bawat hakbang ko, bawat hikbi, doon ko na-realize na wala na akong babalikan pa. Pagdating ko sa penthouse, hindi na ako nag-isip pa. Kinuha ko ang isang maliit na malita at inilagay ang ilang piraso ng damit na dinala ko noong ikinasal kami. Hindi ko kinuha ang kahit anong binili ni Xavier para sa akin. Iniwan ko ang credit card na ibinigay niya sa ibabaw ng dining table, kasama ang aking wedding ring. Pagod na ako, Xavier. Malaya ka na, sabi ko sa hangin bago tuluyang isara ang pinto. Sumakay ako ng bus patungo sa aming probinsya sa Nueva Ecija. 6 na oras ang biyahe, 6 na oras akong umiiyak habang nakatingin sa bintana. Pagdating ko sa aming maliit na bahay, sinalubong ako ng aking nanay Rosa. Sam, anak, bakit ka na parito? Nasaan ang asawa mo? Gulat na tanong ni nanay. Wala na po kami, nay. Dito na lang po ako uli, hikbi ko habang yumayakap sa kanya. Lumipas ang mga linggo, sinubukan kong bumalik sa normal na buhay. Tumutulong ako sa pagtitinda ng kakanin ni nanay sa palengke, pero napansin kong laging masama ang pakiramdam ko. Palagi akong nahihilo, nasusuka sa umaga, at parang laging pagod ang katawan ko. Akala ko ay dahil lang ito sa stress at lungkot. Sam, anak, magpa-check up tayo sa bayan.
Mapatla ka at parang lumalaki ang tiyan mo kahit wala kang gana kumain, alalang sabi ni nanay. Sa maliit na klinika sa aming bayan, hinding-hindi ko malilimutan ang sinabi ng doktor matapos ang aking ultrasound. Congratulations, Samantha, you are 10 weeks pregnant, sabi ng doktora habang nakangiti. And wait, there's more. Hindi lang isa ang baby mo. Isa, dalawa, tatlo. Triplets, Sam. Tatlong munting puso ang tumitibok sa loob mo. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Triplets. Tatlong anak ni Xavier. Ang lalaking nagsabing isa lang akong pagkakamali. Diyos ko, bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Paano ko sila bubuhayin? Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang lakas ang damaloy sa akin. Ang lungkot na nararamdaman ko para kay Xavier ay napalitan ng determinasyon para sa aking mga anak. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Hinding-hindi kayo mararamdamang pagkakamali lang. Aalagaan kayo ni Mommy. 5 taon ang lumipas. Sa loob ng 5 taon, naging isang ghost si Xavier sa sarili niyang kumpanya. Matapos umalis ni Sam, doon lang niya na-realize ang katotohanan. Nalaman niya ang lahat ng panloloko ni Tiffany, ang pagnanakaw nito sa kumpanya at ang pag-frame up nito kay Sam. Nalaman din niya mula kay Natasha na si Sam ay hindi kailanman humingi ng pera sa pamilya Montemayor at tanging ang pagmamahal lang nito ang baon nito noong umalis ito. Sa loob ng 5 taon, hindi tumitigil si Xavier sa paghahanap. Nagbayad siya ng pinakamagagaling na private investigators, pero tila ba naging bula si Sam. Ang hindi niya alam, si Don Roberto, ang sarili niyang ama, ang palihim na nagtatago kay Sam sa probinsya para protektahan ito mula sa sakit na dulot ng kanyang anak. Isang araw, nakatanggap si Xavier ng isang tawag mula kay Natasha. Kuya, si Daddy, inatake sa puso. He's in the hospital. He wants to see you. And he said it's time for you to see what you've lost. Nang pumunta si Xavier sa ospital, nakita niya ang kanyang ama na mahina na pero may ningning sa mga mata. Inabutan siya nito ng isang envelope. Puntahan mo sila, Xavier. 5 years is enough punishment for the both of you, sabi ni Don Roberto. Binuksan ni Xavier ang envelope. Naglalaman ito ng mga litrato ng isang maliit na bahay sa probinsya, at ang mga litrato ng 3 batang babae na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga bata ay may matangos na ilong, kulay abong mata, at mga labing kamukhang kamukha niya. Triplets. Pabulong na sabi ni Xavier, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May mga anak ako, Dad. 3, Xavier. 3 batang lamaking walang ama dahil sa pride mo. Ngayon, itama mo ang lahat. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Xavier. Pinatira niya ang kanyang private jet at dumiretso sa Nueva Ecija. Habang naglalakad siya sa maputik na daan patungo sa address na ibinigay ng kanyang ama, ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Mula sa malayo, nakita niya ang isang babaeng nagdidilig ng mga halaman. Mas gumanda ito, mas nag-matured, pero ang lungkot sa mga mata nito ay nandoon pa rin. At sa paligid nito, may 3 maliliit na bersyon niya na naghahabulan at tumatawa. Zandra, Xavier, Valerie, pumasok na kayo, merienda na. Tawag ni Sam. Huminto si Xavier. Ang kanyang mga luha na 5 taon niyang pinipigilan ay dahan-daang pamatak. Samantha, bulong niya. Lumingon si Sam. Ang hawak niyang pandilig ay nalaglag sa lupa. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot para sa kanilang dalawa. Ang bilyonaryong dating puno ng puot ay naroon ngayon, nakaluhod sa putikan, umiiyak, at humihingi ng tawad sa babaeng sinira niya ang buhay pero hinding-hindi niya pala kayang limutin. Nanatiling nakatitig si Sam kay Xavier, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang pilit na pinoproseso ng kanyang isipan ang eksenang nasa harapan niya. Ang lalaking dati ay hindi man lang madapuan ng kahit isang butil ng alikabok ang kanyang suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang lalaking ang tanging tinatapakan ay ang makikinis na tiles ng mga 5-star hotel at ang carpet ng kanyang executive office, ay ngayon ay nakaluhod sa harapan niya. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabahiran na ng putik mula sa basang lupa ng bakuran, at ang kanyang buhok ay bahagyang nag-ulo na dahil sa pawis at kaba. Ang 3 bata, sina Zandra, Xavier, at Valerie, ay agad na tumakbo patungo sa kanilang ina. Nagtago sila sa likod ng palda ni Sam, pasilip-silip sa estrangherong lalaki na sa tingin nila ay parang isang aktor na naligaw sa kanilang baryo.
Mommy, bakit po siya umiiyak? May sugat po ba siya? Tanong ni Zandra, ang pinaka-observant sa tatlo, habang hawak-hawak ang lelayan ng damit ni Sam. Hindi makapagsalita si Sam. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang malaking bato. 5 taon niyang inisip ang sandaling ito. Maraming gabi siyang nangarap na sana ay hanapin siya ni Xavier, na sana ay humingi ito ng tawad. Pero ngayong nandito na ito, ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng sugat na akala niya ay naghilom na. Sam, please, sa wakas ay nakapagsalita si Xavier. Ang kanyang boses ay paus, basag, at puno ng pagsusumamo. Hindi ako narito para manggulo o para gamitin ang kapangyarihan ko. Narito ako dahil hindi na ako makahinga sa Maynila na alam kong wala ka. I was a fool. I was a monster, Sam. At handa akong gawin ang lahat para lang mapatawad mo. 5 taon, Xavier, mariing sabi ni Sam, pilit na pinapatigas ang kanyang boses kahit na ang totoo ay nanginginig ang kanyang buong pagkatao. 5 taon kaming namuhay ng payapa rito. Nagpakahirap ako. Naglako ako ng kakanin sa palengke habang bitbit ang 3 sanggol dahil wala akong maipambili ng gatas. Nasaan ka noon? Noong may sakit si Valerie at kailangan ko ng pambili ng gamot, nasaan ka? Nandoon ka sa opisina mo, kasama ang secretary mo, di ba? Sam, hindi ko alam, kung alam ko lang. Iyon na nga, hindi mo alam dahil hindi mo sinubukang alamin. Mas pinili mong maniwala na gold digger ako kaysa kilalanin ang babaeng pinakasalan mo. Senggal ni Sam habang ang mga luha ay muling nagsisimulang pamatak. Kaya huwag kang lalapit, Xavier. Ang mga batang ito, wala silang ama. Iyon ang pinalaki ko sa isip nila. Para sa kanila, ang tatay nila ay isang aninong hindi kailanman nag-exist. Tumayo si Xavier pero hindi siya lumapit ng tuluyan bilang respeto sa takot ni Sam. Hindi ako aalis, Sam. Kahit itaboy mo ako, kahit buhusan mo ako ng kumukulong tubig, dito lang ako. Hindi ko kayo susukwan. Ngunit hindi nagpatinag si Sam. Tinalikuran niya ang lalaki at kinaladkad ang mga bata papasok sa kanilang bahay, sabay balibag ng pinto. Kinabukasan, ang buong baryo San Isidro ay nabulabog. Isang dambuhalang truck ang huminto sa tapat ng bahay ni Sam. Nagbaba ang mga tauhan ni Xavier ng sandamakmak na gamit, kuryenteng electric fans, mga mamahaling laruan, sako-sakong bigas, at mga imported na prutas. Ang mga kapitbahay ay nag-uumpisa ng mag-usisa, nagbubulungan kung sino ang mayamang, tisoy, na nagpapadala ng mga reg-along iyon. Lumabas si Sam, ang mukha ay puno ng puot. Ano ito, Xavier? Akala mo ba mabibili mo kami sa mga gamit na ito? Nakatayo si Xavier sa kalsada, suot ang isang simpleng t-shirt na puti at maong na pantalon. Hindi yan panuhol, Sam. Iyan ay para sa mga anak ko. Gusto ko lang silang makaramdam ng komportable. Wala kaming kailangan sayo. Manang Celia, pakibalik lahat ng ito sa truck. Utos ni Sam sa mga tauhan. Hinarap niya si Xavier. Kung gusto mong mapalapit sa amin, huwag mong gamitin ang yaman mo. Dahil dito sa probinsya, walang halaga ang bilyones mo kung wala kang puso. Kung gusto mong manatili rito, matuto kang mamuhay gaya namin. Doon nagsimula ang tunay na pagsubok kay Xavier. Upang mapatunayan ang kanyang katapatan, tinanggihan niya ang kanyang mga bodyguard at pinaalis ang mga tauhan. Nag-check-in siya sa kaisa-isang maliit na transient house sa bayan na walang aircon at punong-puno ng lamok. Araw-araw, bago sumikat ang araw, naroon na siya sa tapat ng bahay ni Sam. Ang dating bilyonaryong may personal driver ay natutong mag-igib ng tubig mula sa balon para ay pandilig ni Sam sa kanyang mga halaman. Ang lalaking may personal chef ay nakita ng mga kapitbahay na nag-uuling at nagsisibak ng kahoy para may panggatong sina Sam sa pagluluto ng kakanin. Isang hapon, nakita ni Sam si Xavier na pawis habang sinusubukang ayusin ang sirang bakod ng kanilang bahay. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro papel at fountain pen lang ang hawak ay may mga paltos na ngayon. Daddy, are you making our house strong? Biglang lumapit si Xavier, ang pinakamalambot ang puso sa triplets. Pinunasan ni Xavier ang pawis ni Xavier gamit ang maliit nitong panyo. Natigilan si Xavier. Iyon ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya ng "Daddy" nang walang halong pilit. Napaluhod siya at niyakap ang bata ng mahigpit. Yes, baby. Daddy will make everything strong again.
Hinding-hindi na pababayaan ni Daddy ang house nyo, at kayo ni Mommy. Pinanood ni Sam ang tagpong iyon mula sa bintana. Ang kanyang pader ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Nakikita niya ang hirap ni Xavier, ang pagsisikap nitong maging isang ordinaryong tao para lang makasama sila. Ngunit ang takot na baka sa huli ay iwan din sila nito ay nandoon pa rin, tila isang aninong ayaw lumaya sa kanyang puso. Habang lumilipas ang mga araw sa baryo San Isidro, unti-unting nasasanay ang mga tao sa presensya ni Xavier Montemayor. Ang bilyonaryong dati ay nasa front page lang ng mga business magazine ay ngayon ay makikitang nakasuot ng sando at shorts, pawis na pawis habang nagbubuhat ng mga balde ng tubig. Ngunit sa kabila ng pagsisikap niyang maging bahagi ng buhay ni Sam, may isang malaking tinik na nakabara sa kanyang lalamunan, si Dr. Mateo. Si Mateo ang kaisa-isang doktor sa kanilang maliit na bayan. Guwapo, mabait, at higit sa lahat, kilala na siya ng triplet simula noong mga sanggol pa lamang sila. Sa tuwing darating si Mateo sa bahay ni Sam para magdala ng mga prutas o para tingnan ang kalusugan ng mga bata, nakikita ni Xavier ang ngiti sa labi ni Sam na matagal na niyang hindi nakikita para sa kanya. Isang hapon, habang si Xavier ay abalang nagwawalis ng bakuran, isang gawaing hindi niya akalaing magagawa niya sa buong buhay niya, huminto ang isang lumang jeep sa tapat ng bahay. Bumaba si Mateo na may dalang 3 maliliit na paper bag. "Zandra, Xavier, Valerie, may dala akong paborito nyo," tawag ni Mateo. Halos magunahan ng 3 batang babae sa pagtakbo patungo sa doktor. "Tito Doc," sabay-sabay nilang sigaw habang yumayakap sa binti ng lalaki. Napahinto si Xavier sa pagwawalis. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawakan ng walis tingting. Pinanood niya kung paano buhatin ni Mateo si Valerie, ang batang pinakaseryoso sa 3 na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kinakausap ng matagal. "Oh, heto ang mga stickers nyo. At ito naman ang paborito nyo na strawberry milk," nakangiting sabi ni Mateo. Lumabas si Sam mula sa kusina, may bitbit na baso ng tubig. "Mateo, salamat ha, napadaan ka yata. Kakatapos lang ng klinik, naisip ko lang silang dalhan ng merienda," sagot ni Mateo, sabay tingin kay Xavier na tila ba noon lang niya napansin ang presensya nito. "Ah, Mr. Montemayor, kamusta ang paglilinis?" Hindi sumagot si Xavier. Sa halip, lumapit siya at tumayo sa tabi ni Sam, pilit na ipinapakita ang kanyang pagiging dominante kahit na nakasando lang siya. "Ayos naman, doktor. Masarap magtrabaho para sa sariling pamilya. Hindi ba, Sam?" Tumingin lang si Sam sa kanya nang walang kibo, isang tingin na tila ba nagsasabing, "Wala kang karapatan." "Xavier, kung tapos ka na dyan, pakitulungan si Nanay Rosa sa pagbabalat ng nyog sa likod," utos ni Sam. Napansin ni Xavier ang bahagyang pagngisi ni Mateo. Parang sumasabog ang bulkan sa loob ng dibdib ni Xavier. Ang hari ng Montemayor Group, ang lalaking kayang magpatalsak ng mga CEO sa isang meeting lang, ay inuutusan ngayong magbalat ng nyog habang ang karibal niya ay nakikipaglaro sa kanyang mga anak. "Bakit, Sam? Baka kailangan din ni Mateo ng tulong sa pag-inom ng tubig." Mukhang napagod siya sa pagdadala ng stickers. Sarkastikong sabi ni Xavier. "Xavier, huwag kang magsimula," babala ni Sam. Pero hindi na nakatiis si Xavier. "Mateo, salamat sa stickers. Pero bilang daddy nila, ako na ang bahala sa gatas at merienda nila simula ngayon. Baka busy ka sa klinik, huwag ka nang mag-abala." Humarap si Mateo sa kanya, hindi natitinag. "Mr. Montemayor, 5 taon akong narito. Noong nagka-dengue si Zandra noong 2 taon pa lang siya, ako ang nagbantay sa kanya buong gabi sa ospital. Noong unang naglakad si Xavier, ako ang nakakita dahil si Sam ay abala sa pagtatrabaho para may makain sila. Ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa apelyido lang. It's about being present when it matters." Natahimik si Xavier. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Iyon ang katotohanang hindi niya matanggap, na may ibang lalaking pumuno sa puwang na dapat ay sa kanya. Nang makaalis si Mateo, binalingan ni Xavier si Sam. "Mahal mo ba siya, Sam? Kaya mo ba ako itinataboy dahil gusto mo siyang maging ama ng mga anak ko?" Huminto si Sam sa pagliligpit ng mga baso. Tiningnan niya si Xavier ng diretso sa mga mata. "Mateo is a good man, Xavier. He was there when I was nothing. He offered me a home, a name, and a future.
Pero alam mo ba kung bakit hanggang ngayon ay hindi ko siya sinasagot? Kumunat ang noo ni Xavier. Bakit? Dahil kahit gaano ko kagustang kalimutan ka, tuwing titingin ako sa mga bata, ikaw ang nakikita ko. Tuwing titingin si Valerie sa akin ng seryoso, ang mga mata mo ang naaalala ko. Mateo is the man I should love. Pero ikaw pa rin ang pagkakamaling hindi ko magawang pagsisihan kahit na dinurog mo ako. Umiyak si Sam at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Xavier sa gitna ng bakuran, kasama ang walis tingting at ang mabigat na pasanin ng pagsisisi. Doon niya na-realize na ang tunay niyang kalaban ay hindi si Mateo, kundi ang sarili niyang nakaraan. Kinaumagahan, mas naging perseguido si Xavier. Hindi na siya nagreklamo sa lamok o sa dumi. Pinuntahan niya si Mateo sa klinika nito. Hindi para makipag-away, kundi para magtanong. Turuan mo ako, sabi ni Xavier sa doktor. Anong ituturo ko sa'yo? Takang tanong ni Mateo. Turuan mo ako kung paano alagaan si Zandra kapag nilalagnat siya. Turuan mo ako kung anong kwento ang paborito ni Valerie bago matulog. Gusto kong malaman lahat ng 5 taon na nawala sa akin. Dahil gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat uli sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang katapatan sa mga mata ng bilyonaryo. Iyon ang simula ng paglambot ng pader sa pagitan nila, at ang unti-unting pagtanggap ng triplets sa lalaking tinatawag nilang Daddy Xavier. Ang gabi sa Nueva Ecija ay tila naging isang malaking bitag. Ang langit, na kanina lamang ay mapayapa, ay biglang nagbago ng anyo, naging kulay ube at itim, habang ang matitinding kulog ay tila mga dambuhalang nagbabagsakan sa ibabaw ng marupok na bubungan ng bahay ni Sam. Ang bawat hagupit ng hangin ay may kasamang sipol na tila nananakot, sapat na upang payanigan ang mga bintanang kahoy na tanging harang nila sa galit ng kalikasan. Sa loob ng bahay, ang kuryente ay kanina pa namatay, na nag-iwan sa kanila sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na kandila sa gitna ng hapagkainan. Mommy, bakit po ba tayo tinitira ng langit? Tanong ni Zandra, ang kanyang boses ay pilit na nilulunod ng tunog ng malakas na ulan. Ang triplets, sina Zandra, Xavier, at Valerie, ay magkakayakap sa ilalim ng isang makapal na kumot. Ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng takot sa bawat pagguhit ng kidlat. Hush, babies. Nililinis lang ng ulan ang mga dahon sa labas. Matulog na kayo, nandito lang si Mommy, mahinahong tugon ni Sam, bagaman ang kanyang puso ay nagsisimula na ring kabahan sa tindi ng unos. Isang sunod-sunod at malakas na kalampag sa pinto ang nagpagulantang sa kanila. Sam, Samantha, buksan mo ang pinto. It's me, Xavier. Sa pagbukas ni Sam, bumungad ang isang Xavier na halos hindi na makilala. Basang-basa siya, ang kanyang puting t-shirt ay nakadikit na sa kanyang katawan na tila pangalawang balat, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nangangatog sa lamig. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang bitbit niyang mga piraso ng yero, martilyo, at mga pako. The back roof, it's about to give way. I saw the beam swaying from the guest house. I have to fix it now or the whole ceiling will collapse on you. Hinihingal niyang sabi. Xavier, gabi na at malakas ang hangin. Delikado, pidgel ni Sam, ngunit hindi na siya pinakinggan ng lalaki. Sa gitna ng hagupit ng bagyo, umakyat si Xavier sa itaas ng bahay. Mula sa loob, naririnig ni Sam ang bawat pukpok ng martilyo na nakikipagpaligsahan sa tunog ng kulog. Ramdam ni Sam ang bawat panginginig ng bahay sa bawat hakbang ni Xavier sa itaas. Sa mga sandaling iyon, ang imahe ng coal billionaire ay tuluyang naglaho. Ang nakikita ni Sam ay isang lalaking handang itaya ang kanyang buhay, handang madumihan ng mga kamay na dati ay puro fountain pen at mamahaling relo lang ang hawak, para lamang masigurong ligtas ang kanyang mag-ina. Matapos ang halos 1 oras, bumaba si Xavier na duguduan ang mga kamay at puno ng gasgas ang braso, ngunit may isang matamis na pagod sa kanyang mukha. Agad siyang binalot ni Sam ng tuyong kumot at pinainom ng mainit na kape. Bakit, Xavier? Tanong ni Sam, ang kanyang boses ay basag na. Bakit kailangan mong gawin ang lahat ng ito? Pwede ka namang manatili sa Maynila at magpadala na lang ng tulong. Bakit kailangan mong magpakasakit dito sa putikan? Tumingin si Xavier ng diretso sa mga mata ni Sam. Ang liwanag ng kandila ay sumasalamin sa kanyang mga mata na ngayon ay puno ng katapatan.
Dahil sa loob ng 5 taon, Sam, ang puso ko ay naiwan dito. I was a coward. I hid behind my wealth and my pride because I was terrified of how much I loved you. I thought feelings were a weakness, but losing you was the ultimate defeat. Inabot ni Xavier mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na notebook, ang notebook na naglalaman ng kanyang mga lihim mula pa noong kolehiyo sila. Binuksan ito ni Sam at doon niya nakita ang mga sketch ng kanyang mukha, mga tula, at isang entry na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. She is the only one who sees me, not my money. I will work hard to be worthy of her. Mahal mo na ako, bago pa mangyari ang gabing yun. Pabulong na tanong ni Sam habang tumutulo ang kanyang mga luha. Always, Sam, always. It was always you, bulong ni Xavier. Sa gitna ng malamig na gabi at humuhupang unos, ang init ng kanilang pagtatapat ang naghari. Lumapit si Xavier at dahan daw ang hinawakan ang mukha ni Sam, pinupunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang sugatang hinlalaki. Sa paglapat ng kanilang mga labi, ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang 5 taon ng pangungulila, at ang bawat hapdi ng puot ay tila naglaho, pinalitan ng isang pangakong hinding-hindi na sila muling magkakawalay. Doon, sa gitna ng dilim, sa isang maliit na bahay sa probinsya, muling nabuo ang isang pamilya. Hindi dahil sa pera o sa obligasyon, kundi dahil sa isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang bagyo. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang Baryo San Isidro ay naging saksi sa isang kaganapang tila kinuha mula sa mga pahina ng isang fairy tale. Hindi sa isang malamig at impersonal na hotel sa syudad, kundi sa isang pribado at engranding estate sa tabing dagat ng Palawan, muling nangako sina Sam at Xavier. Ang dagat ay kasing asul ng langit, at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga sariwang puting rosas na nagmula pa sa ibang bansa. Ang bawat detalye ng kasal ay personal na pinangasiwaan ni Xavier. Ayaw niyang may kahit isang pagkakamali. Gusto niyang ang araw na ito ang magsilbing pambura sa lahat ng mapapait na alaala ng kanilang unang kasal na puno ng puot. Naglalakad si Sam sa gitna ng mahabang pasilyo ng mga puting petals, suot ang isang gown na tila hinabi mula sa mga ulap at pinalamutian ng libo-libong maliliit na kristal. Sa kanyang harapan, ang triplets na sina Zandra, Xavier, at Valerie ay tila mga maliliit na anghel. Si Zandra ay masayang nagkakalat ng bulaklak, si Xavier ay pinakanak ang kamakaway sa mga bisita, at si Valerie ay seryosong naglalakad habang hawak ang singsing, isang pagpapakita ng katatagan na nakuha niya sa kanyang ama. Nakatayo si Xavier sa altar, hindi na ang kinatatakutang, cold billionaire, na may matigas na mukha, kundi isang lalaking bukas na buhay ang emosyon. Nang makita niya si Sam, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Samantha, panimula ni Xavier nang magkaharap na sila sa altar. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lalim ng kanyang nararamdaman. 5 years ago, binigyan kita ng singsing dahil sa obligasyon at takot. Ngunit ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang simbolo ng aking pagsuko. Suko na ako sa pride ko, suko na ako sa takot ko. I may have billions in my bank account, but I realized that I was bankrupt and empty until you and our daughters came back into my life. I promise to be the father they deserve and the husband who will spend the rest of his breath making you feel loved, honored, and protected. Umiiyak si Sam habang binibigkas ang kanyang sagot. Xavier, pinatawad na kita bago mo pa nahanap ang daan pabalik sa aming apat. Dahil sa bawat gabi ng 5 taon na yun, ikaw pa rin ang laman ng aking mga panalangin. I choose to love you, not because of your name or your wealth, but because of the man who stayed in the mud, fixed our roof, and learned to be a father. I love you, then, now, and forever. Nang maglapat ang kanilang mga labi bilang hudyat ng kanilang bagong simula, ang buong paligid ay napuno ng palakpakan at hiyawan. Ngunit ang tunay na saya ay nagsimula sa reception, sa ilalim ng mga fairy lights at sa saliw ng isang mabagal na kanta. Habang nagsasayaw ang dalawa, dinala ni Xavier si Sam sa isang tahimik na bahagi ng dalampasigan, malayo sa ingay ng mga bisita. Are you happy, Mrs. Montemayor? Bulong ni Xavier habang isinasandal ang kanyang noo sa noo ni Sam. Higit pa sa masaya, Xavier. Pero, may kailangan kang malaman, sagot ni Sam na may kakaibang kislap sa mga mata. May kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang clutch bag.
Nang buksan ito ni Xavier, nakita niya ang tatlong maliliit na sapatos ng sanggol, kulay asul lahat. Sam, is this what I think it is? Halos mawala ng boses si Xavier. Yes, Xavier. History repeats itself because our love is just that powerful. I'm pregnant. Triplets uli. At ayon sa ultrasound kahapon, tatlong lalaki naman ang dadagdag sa pamilya natin, tumatawang sabi ni Sam. Napaupo si Xavier sa buhanginan, kalahating gulat at kalahating tuwa. Ang bilyonaryong kayang kontrolin ang stock market ay tila hindi malaman kung paano magre-react. 6 na bata, 3 prinsesa at 3 prinsipe. Sam, kailangan ko nang bumili ng sariling school bus at palakihin ang lahat ng kwarto sa mansion. Niyakap ni Xavier ang bewang ni Sam at isinandal ang kanyang ulo sa tiyan nito. Hello there, my little soldiers. Bilasan niyo ang paglaki, dahil marami pang ituturo sa inyo si Daddy tungkol sa kung paano mahalin ang kaisa-isang reyna ng buhay natin. Ang kwento ni Sam at Xavier ay hindi nagtapos sa isang simpleng, happily ever after. Nagtapos ito sa simula ng isang maingay, magulo, ngunit napakasayang tahanan, isang patunay na ang tunay na yaman ay hindi nabibilang sa dami ng zero sa bank account, kundi sa dami ng yakap, halik, at maliliit na yapak na pumupuno sa bawat sulok ng kanilang buhay. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang dating tahimik at formal na Montemayor Mansion ay hindi na makilala. Kung dati ay tanging tunog lamang ng mamahaling orasan at ang mga yabag ng mga kasambahay ang naririnig, ngayon ay tila ba may maliit na gera na nagaganap araw-araw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sa loob ng kanyang executive home office, si Xavier Valerius Montemayor ay kasalukuyang nasa isang mahalagang Zoom meeting kasama ang mga board members mula sa New York at Tokyo. Suot niya ang isang mamahaling business suit mula baywang pataas, ngunit sa ilalim ng table ay naka-shorts lamang siya at tsinelas. As you can see on the quarterly projection, napahinto si Xavier nang maramdaman niyang may humihila sa kanyang necktie. Daddy, King stole my lightsaber. Sigaw ni Xavier Jr., isa sa 5 taong gulang na triplets na lalaki, habang pilit na umaakyat sa kondangan ni Xavier. Not now, buddy. Daddy is in a meeting, pabulong na saway ni Xavier, habang pilit nang umingiti sa kamera sa harap ng mga bilyonaryong kamiting niya. Ngunit hindi natapos doon ang kaguluhan. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang hukbo. Sina Zandra, Xavier, at Valerie, na ngayon ay mga dalagita na, ay naghahabulan sa loob ng opisina, habang ang 2 pang triplets na lalaki na sina Liam at Noah ay sumusunod sa kanila habang sumisigaw ng attack. Gentlemen, I apologize for the background noise, sabi ni Xavier sa mga board members na ngayon ay nakangiti na lang sa kabilang panig ng mundo. Sanay na sila. Alam nila na ang kinatatakutang bilyonaryo ay tiklop kapag ang kanyang 6 na anak na ang lumusog. Biglang pumasok si Sam, may bitbit na tray ng merienda. Mas lalo siyang gumanda sa paglipas ng panahon, at ang kanyang mukha ay puno ng saya sa kabila ng pagod sa pag-aalaga sa 6 na monsters. Kids. Ow, Daddy is working. Saway ni Sam habang tumatawa. Mabilis na naglabasan ang mga bata, maliban kay Valerie na lumapit kay Xavier at hinalikan ito sa pisngi bago sumunod sa mga kapatid. Nang matapos ang meeting, napasando si Xavier sa kanyang swivel chair. Pagod, puyat, at magulo ang buhok. Lumapit si Sam sa likuran niya at sinimulang hilutin ang kanyang mga balikat. Sabi ko naman sa'yo, mag-hire tayo ng 6 na nannies, biro ni Sam. No way, sagot ni Xavier, sabay hila kay Sam upang paupuin sa kanyang kondangan. Gusto ko na tayo ang nagpapalaki sa kanila. Kahit magulo, kahit maingay, ayokong mawala ang kahit isang segundo ng paglaki nila. I missed 5 years with the girls, I won't miss a single day with the boys. Tumingin si Xavier sa bintana, kung saan nakikita niya ang 6 niyang anak na naglalaro sa malawak na garden kasama sina Don Roberto at Doña Malo na tila ba naging bata uli dahil sa kanilang mga apo. Alam mo, Sam, bulong ni Xavier habang hinahalikan ng kamay ng asawa. Dati, ang akala ko ang success ay nasusukat sa laki ng kumpanya at dami ng assets. Pero habang tinitingnan ko ang kaguluhang ito, na-realize ko na wala palang mas sisirap pa sa pakiramdam na tawagin kang daddy, ng 6 na bata at mahal, ng kaisa-isang babaeng nagturo sa akin kung paano mabuhay.
Kahit na drawingan nila ng marker ang mga files mo. Biro ni Sam. Natawa si Xavier at tiningnan ang kanyang table na puno nga ng mga scribble ng crayons. Kahit na gawin pa nilang scratch paper ang mga merger contracts ko. They are my best investment, Sam. And you are my greatest reward. Sa gitna ng mansyon na puno ng ingay, tawa, at paminsan-minsang iyakan, natagpuan ni Xavier ang katahimikang hindi kayang ibigay ng pera. Isang pamilyang binuo mula sa pagkakamali, pinatibay ng pagsisisi, at pinanatiling buo ng walang hanggang pag-ibig.